Hi guys! Welcome sa Bible Unboxed, kung saan sabay-sabay nating iniintindi ang salita ng Diyos in a real, relatable way. Kaya tara, unbox natin ang mga kwento at aral na ito. Ngayong papalapit na ang eleksyon, siguro marami sa atin ang nag-iisip, sino ba ang tamang iboto? Sino ba talaga ang leader na kaloob ng Diyos? Today, pag-uusapan natin kung paano nating malalaman ang leader na ayon sa kalooban ng Diyos. Lalo na sa panahong ang daming pangako, ang daming campaign ads, pero parang di mo alam sino ba talaga ang totoo. Una sa lahat, tandaan natin na ang Diyos ang ultimate authority. Sabi sa Romans 13 verse 1, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Pero, hindi ibig sabihin nito na porket nanalo ang isang leader, automatic na gusto ng Diyos ang lahat ng ginagawa nila. Minsan pinapahintulot niya na manalo ang isang leader bilang judgment o testing din sa isang bansa. Kaya importante ang responsibility natin bilang botante, maging wise at prayerful tayo sa pagpili. So paano ba tayo pipili ng leader na kaloob ng Diyos? Ito ang ilang biblical qualities na pwede nating gawing guide. 1. May takot sa Diyos. Sabi sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan natin ng leader na may takot at respeto sa Diyos. Hindi lang yung nagbabanggit ng Diyos kapag may rally o campaign, pero yung talagang pinapakita sa gawa at desisyon na kinikilala niya ang Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos, paano niya susundin ang tama? Number 2, may malasakit sa tao, hindi lang sa sarili. Tingnan natin si Nehemiah, isang leader na umiyak at nagpray nung nalaman niyang sira ang Jerusalem walls. Hindi siya self-serving. Concerned siya sa kapakanan ng community. Pag may kandidato na puro sarili ang iniisip, puro kayabangan, puro kapangyarihan lang ang habol, red flag yun. Hanapin natin yung leader na gusto talagang maglingkod, hindi lang maghari. 3. Matapat at may integrity. Sabi sa Exodus 18 verse 21, nung pinayuhan ni Jethro si Moses kung paano pumili ng leaders, select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain. Ang ganda no? Capable, may takot sa Diyos, trustworthy at galit sa suhol. Tanungin natin, ang kandidatong ito ba'y may malinis na pangalan? May history ba ng corruption? Kasi kung now pa lang dami ng issue. What more pag nasa posisyon na? 4. Marunong makinig at tumanggap ng advice. Si King Rehoboam sa 1 Kings 12, bumagsak ang leadership niya kasi nakinig siya sa masamang payo. Kaya importante na ang leader marunong makinig sa tama, hindi lang sa mga taong nagpupush ng hidden agenda. 5. Handang maglingkod kahit mahirap. Leadership is service, not privilege. Sabi ni Jesus sa Mark 10 verse 43-45, whoever wants to become great among you must be your servant. May mga leader na gusto lang yung power, perks, at popularity. Pero ang tunay na leader, handa sa hirap, sa criticism at sa sacrifices. 6. Tinitingnan ang track record, hindi lang promises. Maraming pangako ang mga kandidato, pero tingnan natin ang record nila. Kasi kung dati pa lang, di na sila maasahan o paulit-ulit nang nababalita sa kasamaan. Huwag na tayong umasa na magbabago sila pag nanalo. Kaya ngayong eleksyon, let's not vote dahil lang sa popularity, ads o bigay-bigay. Pray tayo, research tayo, alamin natin ang track record. At higit sa lahat, tanungin natin si Lord sa panalangin kung sino ang dapat nating iboto. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Sa boto mo, huwag kang mag-isa. Isama mo si Lord. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At comment mo rin sa baba, ano ang hinahanap mong katangian sa isang leader? See you sa next episode dito sa Bible Unboxed. Let's keep unboxing God's Word, one topic at a time.